Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tulala sina Chester at Yume at nalaglag ang kanilang mga panga nang makita nilang tumalon si Gerald patungo sa kabilang barko. Sa sandaling dumampi ang paa ni Gerald sa ibabaw ng kahoy na barko, gumawa ito ng malaking alon habang ang barko ay umaalon pataas at pababa dahil sa impact ng pagbagsak ni Gerald. Makalipas ang ilang sandali ay bumagal ang mga alon at sinamantala ni Gerald ang pagkakataong iyon para tumingin sa loob ng barko. Sa nakikita niya, tila ito ay isang barko na katamtaman lang ang laki at kaya nitong tumanggap ng halos 40 hanggang 50 katao. Mukhang medyo matanda na din ito. Pagpasok sa cabin, may luma at punit na kurtina na nakasabit sa labas ng mga bintana ng cabin. Dahil dito, nanatiling madilim ang loob ng cabin kahit na medyo maaraw sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ni Gerald na pakiramdaman ang kanyang paligid. Ang puwersa na naramdaman niya sa paligid ng barko kanina ay nawala na ngayon at naramdaman niya na ito ay kakaiba. Dahil doon, dahan-dahang hinawi ni Gerald ang mga kurtina bago siya naglakad papasok sa cabin. May mga partition na naghiwalay sa mga kwarto sa loob ng cabin at ang koridor sa gitna ay may mga maliliit na guest room sa magkabilang gilid nito. Bigla niyang narinig ang mahinang tunog ng mga yapak ng paa mula sa control cabin na matatagpuan sa bottom level ng barko. May taong naglalakad sa taas. Hindi gumalaw si Gerald nang marinig niya ito at tumingin-tingin sa paligid hanggang sa wakas ay nakita niya kung sino ang umaakyat sa hagdan. Pinagmasdan ni Gerald ang isang matandang babaeng may maputing buhok at nakayuko ang postura nito habang dahan-dahang umaalon ang kanyang katawan habang paakyat siya sa hagdan. Bukod sa luma at punit-punit na ang kanyang damit at ang kanyang buhok ay magulo, ang pinaka-defining feature ng babae ay binabalot siya ng maraming galos sa kanyang muka. Hindi masyadong naiilawan ang lugar na iyon at naramdaman ni Gerald na parang nakakatakot siya. Kahit pa ganoon ang nararamdaman niya, kusa pa rin siyang nagtanong, "Magandang araw, Lola. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" "Dead Annie," sagot ng babae habang nakangiti siya. Sa kabila ng kanyang magiliw na kilos, medyo kinakabahan siya sa kanyang nakikita. Kung tutuusin, kikilabutan ang sinumang makakita ng isang babaeng nakangiti na punong-puno ng peklat ang mukha. "Ano ulit iyon?" "Sabi mo Dead Annie ang pangalan mo, madam?" tanong ni Gerald para kumpirmahin ang kanyang narinig. "Dead Annie." 2 petal ang namumulaklak at ang bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Misteryosong sinabi ng matandang babae. Nakataas ang isang kilay ni Gerald nang marinig niya itong nagsasalita tungkol sa isang misteryosong halaman. Isang bulaklak na namumukadkad lamang ng 2 petal. Bakit parang pamilyar iyon? Alam ni Gerald na nakatagpo na siya noon ng ganoong halaman. Bihira kasi ang mga natural na bulaklak na may 2 petal lang kaya panigurado ay maaalala niya kung nakakita na siya noon. Pero saan niya naman ito nakita? Habang tinititigan ng matagal ni Gerald ang babae, mas kakaiba ang nararamdaman niya. Sa pagkakataong iyon, may narinig siyang sumigaw, "Sir! Nandito ka pala." Lumingon si Gerald at nakita niyang nakasakay na rin sa barko sina Chester at Yume. "Bakit nandito kayong dalawa?" tanong ni Gerald. "Medyo matagal ka nang nawala at wala kaming narinig mula sayo, kaya nag-alala kami," sagot ni Chester habang tinitingnan naman ni Yume ang matandang babae na nakatingin sa kanila sa dulo ng koridor. Agad namang sumimangot si Chester nang makita ito at si Yume ay sinimulang ayusin ang kanyang buhok, ngunit napansin ni Gerald na ang kanyang paghinga ay lalong bumibigat. "Wala kayong dapat ipag-alala. Bumalik na muna kayo," utos ni Gerald. Hindi pa masyadong maintindihan ni Gerald ang intensyon ng matandang babae, kaya nag-aalala siya na baka mapahamak sina Yume at Chester sa panganib kung mananatili pa sila rito ng mas matagal. Sa sandaling marinig niya ang sinabi ni Gerald, ang matandang babae ay biglang nakakatakot na tumawa ng malakas. Halos parang uwak ang tawa niya, kaya mas lalo itong nakakatakot pakinggan. Sobrang nabalisa si Gerald nang marinig niya ito at napagtanto niya na nagsimulang lumitaw ang ilang kakaibang itsura ng mga bulaklak sa gitna ng koridor. Ang mga bulaklak ay mayroon lamang 2 petals at ang bawat petal ay kahawig ng mukha ng tao. Sa pagkakataong iyon, naalala na ni Gerald kung saan niya nakita ang mga ganoong bulaklak noon. Nakita niya ang mga ito sa isang garden noong nasa Saul Palace siya. Ang garden na iyon ang makikita sa isla ng kanyang lolo at partikular itong ginawa para itanim ang ganoong klase ng bulaklak. Naalala ni Gerald na kakaiba ang mga bulaklak, kaya tinanong pa niya si Wilson tungkol sa mga ito.
Ayon sa sinabi sa kanya ni Wilson, hindi binigyan ng pangalan ang mga bulaklak. Ang mga buto ng bulaklak ay natagpuan sa West Region at lumalabas na ang mga ito ay mula pa noong sinaunang panahon. Sinubukan nila itong itanim at nagtagumpay sila sa pamumulaklak nito. Napagpasyahan ng lolo ni Gerald na itanim ang mga ito sa isang garden at tinatrato ang mga ito bilang isang work of art dahil dalawa lang ang mga petals nito. Dahil dito, ang mga bulaklak ay tinatawag na dead anyi. Habang papatapos na ang iniisip ni Gerald, napansin niya na may vapinong pollen na nagsisimula ng lumabas mula sa mga bulaklak. Kinalat ng pollen ang kakaibang halimuyak sa paligid at mabilos na nahilo sila Yumi at Chester nang maamoy nila ito. Maya-maya pa ay pareho silang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang pollen ay lason. Sumigaw siya sa pagkamangha at agad na tumingin si Gerald sa matandang babae at naghahanda siyang maglunsad ng atake. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit, biglang naramdaman ni Gerald na nanghina ang mga paa niya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Ano? Paano ito nangyari? Matagal na akong immune sa lahat ng lason, naisip ni Gerald habang dahan-dahan siyang lumuhod na ang kanyang isang tuhod ay nasa sahig, lalong tumitindi ang kanyang pagkahilo. Nang makita iyon, masama ang ngiti ng matandang babae, habang dahan-dahan itong nagsimulang naglakad palapit sa kanya habang sinasabi, iba ang pangangatawan mo kumpara sa mga ordinaryong tao, pero dapat alam mong iba ang mga dead anis na ito. Sabihin na lang natin na kaya nilang labanan ang tulad mo. Nararamdaman ni Gerald na malapit na siyang mawalan ng malay kung hindi siya makakalaban ng mabilis, kaya inilagay ni Gerald ang lahat ng kanyang natitirang focus sa paggamit ng kanyang banal na pag-iisip para tawagin ang Dawnbreaker. Kasunod nito, agad na lumabas ang Dawnbreaker mula sa kanyang manggas. Hindi inaasahan ng matandang babae na may huling paraan pa si Gerald para makatakas sa sitwasyon na ito. Huli na para makapareact siya ng mabilis sa oras na napansin niya ang talim na lumilipad papunta sa kanya. Hindi na siya nakaiwas sa atake kaya nasaksak ng Dawnbreaker ang kanyang kaliwang braso, kaya nagpabagsak sa matandang babae sa sahig. Kakaiba ito dahil sa sandaling matumba siya, biglang nawala ang matinding pagkahilo ni Gerald. Hindi pala lason ang dahilan ng pagkahilo ko, naisip ni Gerald nang mabilis niyang nabawi ang kanyang kapangyarihan. Habang iniisip niya ito, napagtanto ni Gerald na ang matandang babae ay naglunsad ng mental attack sa kanya sa halip na gumamit ng totoong lason, at ginamit lamang niya ang pollen bilang isang medium. Nakontrol ng matandang babaeng iyon ang kanyang mental power kanina. Ang matandang babae ay mukhang nagulat, ngunit mabilis siyang nakawala sa pakiramdam na ito at pagkatapos ay tumayo siya at tumakbo sa isang kwarto. Si Gerald naman ay sumugod sa pinto. Sinalubong lang siya ng tunog ng nabasag na salamin nang bumagsak ang matandang babae sa nag-iisang bintana ng kwarto at tumalon siya gitna ng dagat. Pagdating niya sa bintana, hindi na niya makita ang matandang babae. Dahan-dahan namang nagkamalay sina Chester at Yumi. Hindi nagtagal, maging ang mga bodyguard ng pamilyang Crawford ay nagsimulang sumakay sa barko. Medyo namutla ang mukha ni Gerald dahil naunahan siya gamit ang mental attack. Ibalik niyo sila Chester at Yumi sa barko. Simulan niyo ang paghahanap sa paligid para sa isang matandang babae. Sugatan siya kaya siguradong mag-iiwan siya ng mga clue kahit anong mangyari. Nang marinig iyon, agad na sumunod ang mga bodyguard ni Gerald at sinimulan ang kanilang paghahanap. Sire, sino siya? Parang sinadya niya kaming hintayin dito. Nakasalubong pa namin siya noong malapit na kami sa kinaroroonan ng hari ng palasyo ng karagatan. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa dagat. Totoo bang sinisikap niyang pigilan kami sa pagpasok sa palasyo ng hari ng karagatan at ang weapon na ginamit niya? Napansin ko na noon na espesyal ang bulaklak noong nakita ko ito sa lugar ni Lolo, pero hindi ko akalain na mayroon itong ganoong function. Pagkatapos mag-isip ni Gerald, nagsimulang tumunog ang alarm sa kabin ng isang barko ng pamilyang Crawford. Mahigit 10 malalaking barko ng pamilyang Crawford ang naghahanap sa matandang babae sa paligid ng karagatan. Dahil sa ingay ng alarma, kahit papaano ay nahanap na nila siya. Makalipas ang ilang segundo, tumakbo ang isang bodyguard kay Gerald at tuwang-tuwa niyang sinabing, noong nakita namin siya, ang matandang babae na iyon ay mabilis na sumisid sa dagat, Mark Crawford. Hindi pa rin namin siya nahanap, pero nakita ng aming sonar detector na mabilis siyang lumalangoy patungo sa isang malaking metal na gusali na nasa ilalim ng dagat. Ganoon ba? May kutob ako na ang lugar na kasalukuyang pinupuntahan niya ay ang palasyo ng hari ng karagatan. Ikaw ang ina-assign mo pagbibigay ng suporta para sa amin habang ang ilan sa amin ay pupunta doon para makita ito.
Speaking of which, okay ba kayong dalawa? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Yum at Chester. Okay lang ako, sagot ni Chester at si Yum ay tumango lang. Magaling? Ilagay ang mga water repellent stones sa inyong mga bibig at sumunod kayo sa akin sa ilalim ng dagat. Pagkatapos niyang sabihin ito, silang tatlo ay sumisid sa dagat at lumalangoy sa kalaliman nito. May dala silang espesyal na electronic devices, kaya mabilis at tumpak nilang nahanap ang lokasyon ng palasyo at ng matandang babae. Sa tulong ng mga water repellent stones, mabilis na nakarating ang tatlo sa ilalim ng karagatan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlong tao sa harap ng isang madilim na kuweba na may maliit at makitid na opening, halos kalahati ng laki ng isang average na adult. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.